Kenneth na magmarka bilang modelo. Napaso, matapos magsugat-sugat, lumobo ang kanyang balat dahil daw sa inilagay na henna tattoo. Nung unang time po, nangibabaw talaga yung sakit. As in, mahapdi talaga siya. Tapos ang init, tas tuloy-tuloy yung pagtagak ng pawis ko po. Ang tattoo, pamporma. Pero kung ayaw mo ng markang pang forever, meron ng temporary henna tattoo. Pero ingat din dahil pwede mo pa rin itong ikapahamak. Yung kaibigan ko lang din po na nagpo-photoshoot. Tapos, trinay niya lang po ako isama. Siyempre ako beginner. Walang tiyap yun. Nag-start pa lang din naman po ako mag-build ng portfolio ko sa modeling. Kaya okay lang din po yung mga ex-deal na photoshoots. Kaya naman todo alaga siya sa kanyang katawan. May mga nakilala na po ako ng mga photographers na nagbibigay ng tip and nakakatanggap din po ako ng money and income. Kaya nakakatulong din po ako sa magulang. Hanggang nitong Pebrero, nakita ni Kenneth ang isang post ng mga photography at fine art students. Piniem ko yung, nagkaroon po kami ng meet-up sa Binondo Church. Ang design ng henna tattoo na inilagay sa kanya, Paleolithic age o yung mga sinaunang tao. Pero habang tinatatuan daw si Kenneth, nahapdian na siya. Iba na po talaga yung pakiramdam ko, parang nagiinit na yung katawan ko. Inisip ko lang din talaga na normal lang siya kasi nasa outdoor kami and mainit talaga sa labas. Pero itinuloy pa rin ang photoshoot. Hindi ko lang siya ganong ramdam kasi po continuous po yung hangin sa labas kaya medyo less yung update. Pero nung pauwi na kami, namula na po siya. Pagka-uwi, agad siyang naligo. Nabura ang mga itim na ink sa kanyang likuran. Pero nag-iwan ang mga ito ng pulang marka. Bukasan po, nagtubig-tubig na po siya. Tapos may part po siya na pang nagnananap. Yung time po na yun, syempre po, pang naiyak din po ako. Tapos hindi po ako makalabas syempre kasi pag naglo-long sleeve naman po ako, pag lumalabas, ang init naman po ng pakiramdam po. Kaya yung pinili ko lang is magstay na lang po dun sa bahay. Malaking impact po to sa modeling career ko po. Hindi na po ako makapag-topless. Lalo po, bala ko rin po mag-pageant. Kaya nakakababa po talaga ng confidence. Ayon sa doktor na tumingin kay Kenneth, nagka-allergy siya sa ipinantattoo sa kanya. Yung nagpa-check up po ako, almost 1,500 po mahigit yung nagastos ko. Sobrang sakit po kasi, syempre hindi na ako makapag-photoshoot ulit. Tapos saan ako kukuha ngayon ng pera, tapos yung matutulong ko sa mama ko sana. Ang henna tattoo gawa sa dried henna plant na nagbibigay ng itim na kulay o dye. Hindi katulad ng permanent tattoo, 1 hanggang 2 linggo lang ang itinatagal nito sa balat. Pero ang henna na inilagay sa katawan ni Kenneth, hindi henna. Gawa pala sa hair conditioner at blackening shampoo. Ang henna kasi, nagkukos siya ng allergy. Hindi naman talaga siya ginagamit sa balat. Isa siyang hair dye. Marami na kaming experience dyan. So, hindi na namin, i-stop na namin kasi nga delikado. Dito nagkakaroon usually ng problema kasi ang mga laman nito actually ay meron siyang tinatawag na PPD or paraphenylene diamine, which is a potent sensitizer or something that can actually cause an allergic reaction. Yung PPD is actually approved for mga hair dyes, no? But it is not actually approved to be put on the skin. Trinay ko po si EPM yung kontak ko po na photographer. Sabi ko po, ba't humapde, ba't nagsugat yung katawan ko. Tapos sinasabi niya lang po is, sorry ganito, di na po mauulit. Pero sabi ko kasi kung sorry lang, di naman po magagamot nun yung sugat sa katawan ko. Kaya noong Sabado po, piniem ko po siya ulit kung pwede na makipag-contribute siya doon sa medication ko po. Tapos umaon naman po siya. Siguro po kung may panalangin po ako, yung bumalik po yung katawan ko dati. Ang tanong, may pag-asa pa bang mawala ang mga markang ito sa katawan ni Kenneth? Ang henna tattoo, bahagi ng kultura ng India na ginagaya na rin ng marami. Nilalagay nila yung mga design na yung mga flowers ng pampaganda during the celebration ng mga kasal nila para maging masaya ang buong pamilya nila. Yung iba naman, parang rite of passage. Yung iba naman, sa true tattoo, malalaman nila makarating sila sa langit. Nauuso rin itong disenyo o pamporma ng katawan, lalo na tuwing summer. Meron pa ngang nag-aalok nito sa mga beach.
Pero pati pala sa Divisoria, nagkalat ang mga abot-kayang temporary tattoos. Merong tattoo sticker na nagtatagal daw ng 1 linggo. Mabibili sa halagang 35 to 85 pesos. Meron ding itinitindang murang henna ink. 100 pesos kada tube, kalahati ang halaga kumpara sa mga henna ink na ginagamit ng mga lehitimong tattoo shops. In-order po namin kasi ito sa China eh. Kagaya na itong henna ink namin, tested na namin to hypoallergenic po ito. Nakilala namin si Glacy na ang ipinatato namang lotus flower, nagsugat at nagbalat. Hindi raw ito ang first time ni Glacy na magpatato. Every 6 months, nagpapalagay ako. Hinahanap ng katawan ko yung sakit ng tattoo. Hanggang nagpatato raw siya sa kaliwang bahagi ng kanyang paa. Yung last kong tattoo, masakit talaga siya. Iba, parang yung pain niya, mas doble dun kumpara sa mga dati kong tattoo. Di ba sa'yo, nasasaktan ka na? Hindi mo tinanong doon sa tattoo artist mo? Bakit? Hindi, feeling ko kasi may mga part na talagang masakit. Tinis ko lang. At makalipas lang ang 3 araw, Feeling ko namamagana siya, nahihirapan na ako maglakad. May mga pimple lang siya na may parang nanag. Parang may sugat lang siya na akala mo kinalmot. Tapos nung tumagal na, nagkaroon na siya ng nana talaga sa loob. May mga sugat na malaki. binalikan ni Glacy ang kanyang tattoo artist pero pinayuhan lang daw siya na magpahid ng lotion. Nahihiya ako, ganun. Minsan, ayoko na lang mag-shorts, ganun. Tinatago ko na lang siya. Feeling ko yung confidence ko dati, parang nawala. Sinamahan ng aming team sina Kenneth at Glacy sa isang dermatologist. Tingnan ko nga, hanggang dito. Yung tattoo nagkaroon ng reaction. No? Ano rin to? Yan, mga henna rin yan. May pag-asa pa nga bang mawala ang mga marka sa katawan ni Kenneth at Glacy? Kung hindi mo talaga gusto mo ng patanggal is what we can do is just to inject probably on the areas na makapal para mag-subside yung mga pangangapal. And then bibigyan kita ng pamahid na anti-allergy. Ang decision ko po to, papa-inject na lang po muna ako ng steroid para po gumaling po muna. Nakikita natin, Kenneth, actually, are some traces pa rin of the blackening shampoo or yung henna. And what I'm seeing is yung meron tinatawag na post-inflammatory hyperpigmentation. This is actually yung pangingitim that you see after an allergic reaction. Ang magagawa natin for you, since wala naman ng kate, wala ng pamumula, we can actually improve yung mga pangingitim na naiwan ng allergic reaction. So we can give you a mild soap. Thankful naman po kasi at least po meron po akong mai-apply sa katawan ko para po medyo mag-lighten yung peklat na naiwan sa henna ko. Kung kayo'y may history ng allergy in the family, and of course, history ng allergy to other chemicals, no, mas maganda wag na lang nila subukan. Doon naman sa gustong magpalagay ng permanent tattoo, mas maganda na suriin nila yung lugar. Sabi nga nila, think before you ink. Tingnan mo muna kung ito ba yung member ng isang legit na organization, umattend sila ng mga training and seminars, lagi sila magpa-profile check. Statement o expression ang pagpapatattoo, pamporma, pagpapahayag ng sarili. Walang masama roon, basta't siguraduhin lang na ang iyong tatak hindi papalpak. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.